Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Yeah. Parang kung ano yung reaction ko nung ako ay announce na maging cardinal, parang ganun din, no? Parang ako masyadong natigilan kasi hindi siya talaga expected. Akala namin talaga gumagaling na siya. Opo. Bilang isa pong kardinal at presidente po ng CBCP, paano po ninyo ilalarawan yung naging papel po ng Santo Papa sa simbahan and also in your personal encounter with him? Yeah. Napakalaki ng naging papel ni Pope Francis sa paanyaya niya sa buong simbahan na matutong makinig, matutong makibabad, lalong-lalo na sa mga nasa laylayan. At matutong magbukas ng pintuan para magpatuloy at hindi magtaboy. No? Ganyan ang gustong image ni Pope Francis. Isang simbahan na nag-aanyaya. Pero hindi lang yung nasa loob ng simbahan, kundi lumalabas ng simbahan para mag-reach out talaga, lalong-lalo na sa mga dukha sa ating lipunan. At yun ang malaking bagay na binago ni Pope Francis tungkol sa kultura ng simbahan. Dapat bukas tayong lagi, inclusive tayo, dapat welcoming tayo sa simbahan. Yan ang tinatawag niya synodality. Meron po ba kayong personal na experience o alaala na nais niyo ibahagi? Marami. Well, actually, yung hindi ko makakalimutan ay nung last na Advenia na visit namin sa Santo Papa. At dahil na noong time na yon I was facing 5 criminal charges. At nabalitaan niya yon. At nung papalabas na, siya pa yung nagsabing, pwede ba kitang i-bless? So, how do you answer that question? No? Para bang nag-aalok ng blessing ang Santo Papa? Will I say no to that? Like, syempre, of course. And then, he prayed over me. When was this? That was in 2019. Inaayos pa yung flight reservation kasi naghihintay ako ng update mula sa Dean of the Cardinals. Alam niyo, nag-announce ay ang Camerlengo na si Cardinal Farrell, no? Pero ang Dean of the Cardinals ay si Cardinal Giovanni Battista Re. Si Giovanni Battista Re, siya ang may responsibilidad na magtawag na kanya mga kapatid na kardinal para sa isang general congregation. At mukhang sa kasalukuyan, nagaganap ang sangkulong, ang isang meeting doon sa Rome sa mga kardinal na nakabase sa Rome para sila magplano ng schedule para sa funeral at schedule para sa conclave. Clarification, Cardinal. Meron kasi kumakalat sa internet na parang may letter na. Meron talaga. Tapos sa Filipino Cardinals, naka-receive na po. Well, yung letter na yun talaga, address lang siya. Address lang yung letter sa mga kardinal na andun na sa Rome. Nandun na sa Rome. Kasi alam naman nila, hindi ganyan kadali ang magbiyahe mula sa iba't ibang mga bansa patungo sa Roma. Ang main expectation talaga ay ang bawat kardinal siguraduhin na nandun sila para sa conclave. Kasi doon kami boboto ng isang bagong Santo Papa. Pero kung makarating para sa funeral mass, lalong maganda. At ako, binabalak ko na makapag-join sa funeral mass. Sana naman, wag yung agad-agad para makahabol pa ako. Kasi ang hirap mag-reserve na yun ng flight. Cardinal, can you walk us through what will happen from now until the conclave? Yes. Well, usually, ang funeral is anywhere between mga 4 to 6 to 9 days. Ganon, no? Depende kung ano ang iniwan na last will ni Pope Francis, no? At siguradong pag-uusapan yun dun sa general congregation ng mga kardinal. At pagkatapos ng funeral, mag-expect ka na mga anywhere around 10 to 15 days, no? Na makapag-conclave. At doon gaganapin yung pagboto ng mga kardinal sa isang bagong Santo Papa. Cardinal,
what do you think is the biggest legacy of Pope Francis to the Filipinos? And how would you compare the reception that he had when he visited in 2015 compared to the papal visits, for example, of Pope John Paul II or Pope Yeah. VI? Oo. Does he stand out among the Yes, oo, kasi usually natatandaan natin yung 4 million people who trooped to Luneta during the World Youth Day para kay John Paul II, St. John Paul II. Well, noong papal visit noong 2015, and it so happened na ako noon ang pinaka-chairman ng Committee for Physical Preparation. At hindi ko yun makakalimutan kasi we did not expect 6 million people to troop to Luneta. At para siyang perfect formula for a stampede, no? Pero people really behaved, and yung mga time na medyo natitense na yung mga tao na baka magka-stampede, alam mo, nagrosaryo lang yung parang leader at kumalma yung mga tao. I will never forget yung ang lakas ng dating talaga ni Pope Francis. Masilayan lang siya ng mga tao mula sa malayo. And syempre, nangyari pa yun nung after Typhoon Yolanda, no? Yeah, mas lalong malakas ang dating nung nagpumilit talaga siya na makapunta ng Palo, Leyte, sa kabila ng advice ng mga tao na delikado kasi may bagyo. And talagang nag-raincoat pa siya, gano'n, and all of that. Yung, nag-apologize pa nga siya. Sabi niya, late na ang pagdating ko, pero andito ako. Sabi niya, I'm here for you. Yeah. Cardinal, you were the last bishops who were elevated to the cardinalate in December. Tama ba? So, Yes. Does it feel providential, or how does it feel na you were among the last bishops who were elevated to the College of Cardinals by Pope Francis? Oo. Who would have thought, no? Yeah, kami yung last batch. 14 kami doon sa batch namin. And hindi ko makakalimutan yun kasi yun yung time na medyo nagsisimula ng makaramdam ng sakit si Pope Francis. Parang black and blue siya dito sa baba niya. Tapos bumagsak pala siya. Yeah. Tapos tinanong namin, Holy Father, what happened to you? Sabi ba naman niya, alam nyo, sinapak ako ng isang kardinal. Sabi, tawanan kami ng tawanan. Kahit nabiro siya talaga. Ganyan talaga yung karakter ni Pope Francis. No? Yung pati nga sa akin, no, sabihin niya na, kasi kinonfront ko siya pero wala man lang kayo pasapasabi. Sabi ko, you didn't even send me an advance notice. Sabi ko, I was so shocked. Sabi niya, don't take that too seriously. Ang sabi niya, sabi niya, take it with a grain of humor, a divine humor. Ang sabi niya. Ayan. So kung may legacy talaga si Pope Francis sa amin, not to take ourselves too seriously. Then not to stay on a pedestal. Come down, be human, and bumabad ka sa mga tao. That's the big legacy of Pope Francis. And